Sumasideline bilang food delivery rider ang 22 anyos na college student na si Alan Vincent Eugenio para sana makatulong sa kanyang mga magulang at matustusan ang kanyang pag-aaral. Pero naglaho lahat ng yan sa isang iglap nitong Lunes ng madaling araw. Galing trabaho at ipaparada na ni Alan ang kanyang motorsiklo sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Sumilang, Pasig City. Pero habang kinukuha ang kanyang mga gamit, dalawang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang isa bumunot ng baril, ikinasa ito. Pero hindi na kontento ang suspect, hinabol at hindi tinigilan ng pagbaril ang biktima hanggang bumagsak sa bangketa. Pagkatapos, sumakay ang namaril at ng kanyang kasama sa motorsiklo ni Alan at nagmamadaling sumibat. Unang sumaklolo kay Alan, ang kanyang inang napabalikwas sa mga putok ng baril. May narinig akong putok, na 4 na putok. Tapos yung anak kong pangalawa gumising, bababa, sabi ko wag ka munang bumaba kasi baril yun. Tapos may narinig akong mami, daddy, sabi ko anak ko yun ah. Kaya po lumabas kami. Nung lumabas kami ng bahay, nakita ko na yung anak ko nakahandusay na. Naisugod pa sa ospital si Alan pero namatay din kalaunan dahil sa hindi bababa sa 10 tama ng bala. Ayon sa pulisya, puntirya talaga ng mga suspect ang motorsiklo ng biktima. Masakit po sa akin, napakasakit. May pangarap yung anak ko, makatapos, makatulong. Tapos sa isang iglap, ikaw ang nagtanggal ng buhay ng anak ko. Diyos na po bahala sa kanya. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ni Alan, pati sa parokya kung saan siya nagsisilbi bilang sakristan. Bakit ganun yung ginawa niyo sa anak ko? Kung intensyon yung agawin yung motor niya, sana kinuha niyo na lang. Bakit pinatay niyo pa? Wala pang 24 oras, magkasunod na nadakip ng Pasig Police ang mga suspect na edad 19 at 21 anyos. Umuwi sila sa karatig barangay na Malinaw at Santo Tomas. Mabilis tumulong ang mga witness na nakakita ng insidente. So ito ay binigay agad sa ating mga kapulisan. Mayroon na silang mga kinakaharap na kaso. Yung isa, may karanating case siya. Yung ay may attempted homicide. Modus operandi nila na magkarnap ng motorcycle and then pag medyo may resistance yung biktima ay binabaril. Kanina, sinampakan na ng mga reklamong paglabag sa anti-carnapping law, illegal possession of firearms at murder ng Pasig Police ang mga suspect. May kinalaman ka rito? O ikaw'y sinama lang? Ano ba? Sa korte na lang po. Ano no? Sa korte na lang po. Sa korte. Ikaw, Tol. Bakit mo binaril? Motor lang. Po, sa korte na lang po magsasalita. Sa korte na lang po talaga magsasalita. Sumasideline bilang food delivery rider ang 22 anyos na college student na si Alan Vincent Eugenio para sana makatulong sa kanyang mga magulang at matustusan ang kanyang pag-aaral. Pero naglaho lahat ng yan sa isang iglap nitong Lunes ng madaling araw. Galing trabaho at ipaparada na ni Alan ang kanyang motorsiklo sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Sumilang, Pasig City. Pero habang kinukuha ang kanyang mga gamit, dalawang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang isa bumunot ng baril, ikinasa ito. Pero hindi na kontento ang suspect, hinabol at hindi tinigilan ng pagbaril ang biktima hanggang bumagsak sa bangketa. Pagkatapos, sumakay ang namaril at ng kanyang kasama sa motorsiklo ni Alan at nagmamadaling sumibat. Unang sumaklolo kay Alan, ang kanyang inang napabalikwas sa mga putok ng baril. May narinig akong putok, na 4 na putok. Tapos yung anak kong pangalawa gumising, bababa, sabi ko wag ka munang bumaba kasi baril yun. Tapos may narinig akong mami, daddy, sabi ko anak ko yun ah. Kaya po lumabas kami. Nung lumabas kami ng bahay, nakita ko na yung anak ko nakahandusay na. Naisugod pa sa ospital si Alan pero namatay din kalaunan dahil sa hindi bababa sa 10 tama ng bala. Ayon sa pulisya, puntirya talaga ng mga suspect ang motorsiklo ng biktima. Masakit po sa akin, napakasakit. May pangarap yung anak ko, makatapos, makatulong. Tapos sa isang iglap, ikaw ang nagtanggal ng buhay ng anak ko. Diyos na po bahala sa kanya. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ni Alan, pati sa parokya kung saan siya nagsisilbi bilang sakristan. Bakit ganun yung ginawa niyo sa anak ko? Kung intensyon yung agawin yung motor niya, sana kinuha niyo na lang. Bakit pinatay niyo pa? Wala pang 24 oras, magkasunod na nadakip ng Pasig Police ang mga suspect na edad 19 at 21 anyos. Umuwi sila
sa karatig barangay na Malinaw at Santo Tomas. Mabilis tumulong ang mga witness na nakakita ng insidente. So ito ay binigay agad sa ating mga kapulisan. Mayroon na silang mga kinakaharap na kaso. Yung isa, may karanating case siya. Yung ay may attempted homicide. Modus operandi nila na magkarnap ng motorcycle and then pag medyo may resistance yung biktima ay binabaril. Kanina, sinampakan na ng mga reklamong paglabag sa anti-carnapping law, illegal possession of firearms at murder ng Pasig Police ang mga suspect. May kinalaman ka rito? O iko'y sinama lang? Ano ba? Sa korte na lang po. Ano, no? Sa korte na lang po. Sa korte. Ikaw, tol. Bakit mo binaril? Motor lang. Kami po sa korte na lang po Hindi ka naawa to, pare? magsasalita. Sa korte na lang po talaga magsasalita. Sumasideline bilang food delivery rider ang 22 anyos na college student na si Alan Vincent Eugenio para sana makatulong sa kanyang mga magulang at matustusan ang kanyang pag-aaral. Pero naglaho lahat ng yan sa isang iglap nitong Lunes ng madaling araw. Galing trabaho at ipaparada na ni Alan ang kanyang motorsiklo sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Sumilang, Pasig City. Pero habang kinukuha ang kanyang mga gamit, dalawang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang isa bumunot ng baril, ikinasa ito. Pero hindi na kontento ang suspect, hinabol at hindi tinigilan ng pagbaril ang biktima hanggang bumagsak sa bangketa. Pagkatapos, sumakay ang namaril at ng kanyang kasama sa motorsiklo ni Alan at nagmamadaling sumibat. Unang sumaklolo kay Alan ang kanyang inang napabalikwas sa mga putok ng baril. May narinig akong putok, na 4 na putok. Tapos yung anak kong pangalawa gumising, bababa, sabi ko wag ka munang bumaba kasi baril yun. Tapos may narinig akong mami, daddy, sabi ko anak ko yun ah. Kaya po lumabas kami. Nung lumabas kami ng bahay, nakita ko na yung anak ko nakahandusay na. Naisugod pa sa ospital si Alan pero namatay din kalaunan dahil sa hindi bababa sa 10 tama ng bala. Ayon sa pulisya, puntirya talaga ng mga suspect ang motorsiklo ng biktima. Masakit po sa akin, napakasakit. May pangarap yung anak ko, makatapos, makatulong. Tapos sa isang iglap, ikaw ang nagtanggal ng buhay ng anak ko. Diyos na po bahala sa kanya. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ni Alan, pati sa parokya kung saan siya nagsisilbi bilang sakristan. Bakit ganun yung ginawa niyo sa anak ko? Kung intensyon yung agawin yung motor niya, sana kinuha niyo na lang. Bakit pinatay niyo pa? Wala pang 24 oras, magkasunod na nadakip ng Pasig Police ang mga suspect na edad 19 at 21 anyos. Umuwi sila sa karatig barangay na Malinaw at Santo Tomas. Mabilis tumulong ang mga witness na nakakita ng insidente. So ito ay binigay agad sa ating mga kapulisan. Mayroon na silang mga kinakaharap na kaso. Yung isa, may karanating case siya. Yung ay may attempted homicide. Modus operandi nila na magkarnap ng motorcycle and then pag medyo may resistance yung biktima ay binabaril. Kanina, sinampakan na ng mga reklamong paglabag sa anti-carnapping law, illegal possession of firearms at murder ng Pasig Police ang mga suspect. May kinalaman ka rito? O iko'y sinama lang? Ano ba? Sa korte na lang po. Ano, no? Sa korte na lang po. Sa korte. Ikaw, tol. Bakit mo binaril? Motor lang. Kami po sa korte na lang po Hindi ka naawa to, pare? magsasalita. Sa korte na lang po talaga magsasalita.